From slow start to statement win, Creamline binura ang Cherry Tigo run. Muling pinatunayan ng Creamline Cool Smashers kung bakit sila ang benchmark ng consistency at composure sa PVL Reinforced Conference after roaring back from a slow start to a solid 23-25, 25-23, 25-23, and 25-17 comeback win against Cherry Tigo at the Phil Oil Eco Oil Center this Tuesday. Sa una, tila kontrolado ng crossovers ang tempo. Agresibo si Import Uni Batista sa opensa, mabilis ang floor movement ng Cherry at hirap ang Creamline na maka-establish ng rhythm sa unang set. Pero nang sumikip ang reception at gumanda ang ball distribution, ibang muka ang ipinakita ng defending champions. Umarangkada ang American reinforcement na si Courtney Coco Xuan na muling naging offensive anchor of Creamline with a total of 29 points from 25 attacks and 4 aces. Sa gitna naman, naging pader si Pangs Panaga na nagtala ng 16 na puntos kabilang ang 5 malalaking blocks. Tinuldukan ang halos lahat ng attempts ni Batista at ni Mylene Paat sa mismong net. Habang tuloy-tuloy ang pressure ng dalawang leader ng opensa, unti-unting nabuwag ang sistema ng Cherry Tigo at mula ikalawang set to ikaapat na set, ang Creamline na ang nagdikta ng laro. Hindi lang sa firepower bumawi ang Creamline. Adjusted passing lanes, disciplined closeouts sa blockers at off-speed reading ng attackers ang nagbigay sa kanila ng upper hand sa critical rallies. Si setter Kyle Negrito ay nagpakita ng veteran poise sa pag-orchestrate ng opensa, nagtala ng 29 na excellent sets at consistent na naibaba ang bola sa sweet spots ng mga hitters. Sa wings, muling umangat ang confidence ni Tots Carlos na umambag ng 17 puntos at 20 receptions habang steady support naman ang bigay ni Michelle Gumabaw na nakapagdagdag ng 6 na markers. Ayon kay head coach Sherwin Meneses, hindi panic o pressure ang naging sagot sa mabagal na simula, kundi kumpiyansa sa sistema at sa depth ng lineup. Ang pinaka-importante talaga ay yung nakapag-recover kami, sabi ni Meneses. First set, off pa kami sa reception at adjustments pero pagdating sa sets 2, 3, and 4, lumabas yung group effort. Lahat nag-contribute kaya mas naging stable yung execution. By the fourth set, ramdam na parehong tempo at control ay nasa Cool Smashers na. Crisper communication, mas agresibong blocking reads at mas malinis na transitions ang naging tinik sa Cherry Tigo. Sa depensa, pumwesto ng tama ang backline. 20 excellent receptions of Tots Carlos, 16 na digs of Kyle Atienza at 14 na digs of MG. Ang panalo na ito ay hindi lang simpleng standings boost. Ito ay statement sa lahat ng kakompetensya na habang papalapit ang crossover phase, mas lalo pang tumitibay ang sistema ng Cool Smashers. Sa 3 at 2 win-loss record, dikit ang laban nila sa Petrogas at Akari para sa ikatlong posisyon, pero kung consistency at depth ang pag-uusapan, Creamline remains the most playoff-ready squad sa Pool B. Sa 2-round prelim format, mahalaga ang momentum at ito ang bagay na malinaw na hawak ngayon ng Cool Smashers. Bukod sa firepower, mas malaking bentahe nila ang health management at rotational flexibility, lalo na't pwedeng magpalitan sina Alyssa Valdez at Tots Carlos sa open positions depende sa matchups. Kung sino yung healthy at nasa tamang role pagdating sa dulo, yun ang magkakaroon ng malaking edge, dagdag ni Meneses. Kaya ingat kami sa loading pero stay ready lahat. Sa bracket crossover na darating, 3 bagay ang nagsisilbing sandata ng Creamline. Depth na hindi basta kayang tumbasan ng ibang contenders. Pangalawa, blocking identity na lalong humahasa kada laro. At 3, calm execution sa clutch, trademark ng championship culture nila. Kung magtutuloy-tuloy itong trajectory nila, ang Creamline ay hindi lang papasok sa next phase. Posibleng kunin pa nila ang upper hand sa receding at favorable matchups laban sa kabilang pool. At gaya ng ipinakita nitong laban, kapag ang Cool Smashers ay naka-adjust na at nasa rhythm na, mahirap silang pahintuin.